Nag-viral kamakailan ang post na ito ng mga lumang litrato kung saan makikita ang isang batang babae. Nakasakasama ng kanyang ama sa iba't ibang kuha ng mga nagdaang bar examination. Ano kaya ang espesyal na kwento sa likod ng mga viral na larawang ito? Abangan! Fast forward to 2026, ang bata sa mga larawan, si Mary Joyce, 31 anyos na ngayon at isa sa mga kumuha ng 2025 bar exams. Halos hindi na raw mapakali noon si Mary Joyce nang magsimulang rumolyo ang pangalan ng mga pumasa. Oh my God, Hannah. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay na sandali. Si Mary Joyce sumakses sa bar. Pero teka, hindi raw ang kanyang pangalan ang una niyang tinignan noon sa listahan, kundi ang pangalan ng isa sa malapit sa kanyang puso. Nahigit pa raw sa kanya ang pangarap na maging abogado, ang kanyang 57-year-old na ama. Siya po kasi inabangan ko talaga, yung pangalan po ni Papa. Yung pangalan ko nakalimutan ko pa nga pong tignan. Kasi yung dasal ko po talaga makapasa po si Papa. Gano'n na lang daw ang iyak niya nang makita ang pangalan ng kanyang ama na si Ferdinand na sinundan din naman agad ng kanyang pangalan. Doble ang good news. So, sobrang saya, ang dami ko pong iyak. Tumawag po ako agad sa family ko po. So, tumatalon pa po sila, umiiyak lahat. Di po kami nakapag-usap talaga. Si Mary Joyce nakapagtapos ng kursong chemistry, pero naingganyong pumasok sa law school para ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Sa loob ng mahigit 2 dekada, 4 na beses na rin daw kasing hindi pinalad noon sa bar si Tatay Ferdinand. Hindi ko po masabi na ever since gusto ko maging abogado. Pero na-inspire po ako kay Papa na magpursigi para magkaroon po ako ng profesyon na similar po sa pag-abogasya, kundi yung pagtulong po sa kapwa. Kung may nakakaalam ng araw ng labis na kagustuhan ni Tatay Ferdinand na maging abogado, si Mary Joyce yon. Dahil mula pagkabata, saksi na ito sa napakahabang bar journey ng ama. Sabi ko o sige anak ako, kung yan ang sige. Nandito lang kami ni Mama at ni Papa. Sabi ko nga, tapos sabi ko, kung ano mga makakatulong kasi nag-stop ko sa work ako, di makakatulong kami. Si Tatay Ferdinand naman, never say die sa kanyang pangarap. Kahit pa nga 4 na beses hindi pinalad noon, hindi raw nawala sa kanyang hinagap na balang araw, baka kamit din niya ang pinaka-aasam na tagumpay. Sadyang masakit sa loob din. Inaamin natin yan at karoon din ng pagkakataon na talagang gusto ko na sumuko. Ang ginawa ko na lang, nag-focus na lang muna ako sa family ko. Para buhayin ang pamilya, si Tatay Ferdinand nagtrabaho sa isang sangay ng Department of Education sa probinsya ng Tuguegarao. Na-promote naman tayo at napunta tayo rito sa Education Services Support Division. Pero sabi nga nila, lahat ng simula ay mahirap. Si Mary Joyce kasi, dumaan din sa matinding pagsusunog ng kilay. Working student kasi siya, kaya habang nag-aaral ng abogasya, isinasabay rin niya ang pagtatrabaho. Sobrang hirap po talaga pagsabayin. May mga times na kailangan po mag-prioritize, either masasakripisyo po yung trabaho, masasakripisyo po yung law school. Ika nga, good things come to those who wait. Dahil pagkatapos ng halos 5 taong pagsusunog ng kilay, si Mary Joyce nakapagtapos na rin ng kanyang pag-aaral.
Nagkatrabaho na rin po ako noon, and with the scholarship, pantulong pambayad ng tuition and libro, lahat po na kailangan ko sa law school, na-provide po. Si Mary Joyce agad nagdesisyon na sumubok at kumuha ng bar exam. Pero si Tatay Ferdinand, buo na rin daw ang loob noon na muling sumubok ng mag-take ng bar exam. Parang may tinig na bumubulong sa akin na it's your time. Sabi niya, patunayan mo. Marahil sa aking anak at naging inspirasyon ko. So, sige, ako. Susubukan ko ang mag-enroll ulit, mag-take ng bar. Ang mag-ama, sanib puwersa sa pagre-review at kapit-bisig na hinarap ang bagong hamon ng kanilang buhay. Madalas po nag-initiate siya ng discussion. So, mag-discuss po kami. I guess doon po nahasa yung memorization po ng elements, doctrines. Si Tatay Ferdinand naman daw, nag-refresher course at doble kayod para muling makasabay. 20 taon na rin kasi ang nakalipas nang huli siya kumuha ng exam. Baka hindi ako makaagapay sa mga computer-based, technology-based na requirement. Ang pagtsatsaga ng mag-ama, may ibinunga. And like father, like daughter, pareho ng abogado. Indescribable kasi. Alam mo kung may feeling na cloud 9. Itong sa akin, feeling ko cloud 15. O higit pa. Iba talaga. So, nung nakita ko na po yung pangalan ko, I guess doon na po nag-hit na, dalawa kami, sobrang bait ni Lord. Kasi yung dasal ko po talaga, specifically for Papa po talaga. Si Mary Joyce, sinurpresa ang ama sa isang video call. Kumusta ang bagong abogado, Pa? Siyempre, proud papa here Kung sino ba naman di proud na makasabay pang makapasa ang panganay na anak. 20 years in the making. So, good luck pa. Alam ko naman na patuloy ka pa rin tutulong. Sobrang thankful ako sa'yo at kay Mama sa support. Thank you, Pa. Love you. Kina Tatay Ferdinand at Mary Joyce at sa mga pinakabago nating abogado. Congratulations po sa good news na inyong natanggap. Pinatunayan nyo na sa pusong hindi sumusuko, basta sasamahan ng determinasyon at pananampalataya, lahat ng pangarap sa buhay matutupad.